Labag man sa kanyang puso'y masunurin pa ring sinimulan ng hari ng Chu ang pagbabasa sa Confession Edict at ito, ay ni-record ng mga historian ng iba't ibang bansang dumalo sa border hunt na ito. Hari ng Chu sigaw ng isang envoy lakas-lakasan naman nito siya'y nahihirapang makarinig envoy ng Liang Damyu, sambit naman ng hari ng Chu sa kanyang isip. Hehengisi ni King Ning Yuan Xian ito raw ay napaka-exhilarating napaka-satisfying, unprecedented joy. Ito raw ay mas thrilling pa kaysa sa naging pagkatalo ni Sunan mas satisfying pa, sa ginawang pagsuko noon ng hari ng Wu. Sa harap ng lahat sa harap ng mundo isang malutong na sampal ang kumonekta sa pagmumukha ng hari ng Chu Xinlang Yu wretched child talaga rong ito ay ang regalo ng langit sa kanya hahaha umano'y kung wala ito, papaano niya naman daw ba makakamit ang glory na ito sa araw na ito. Makalipas ang kalahating oras ay sa wakas natapos na rin ang hari ng Chu sa pagbabasa sa kulang-kulang 2,000 word na Confession Edict inilahad sa kanyang isip na kapag siya ay nakabalik na, papatayin niya yung inutil na nag-draft sa edict na ito. Nagbigay ng utos si Prince Lian na i-execute ang third clause ng border hunt contract, deliver ang bayad pinsala sa digmaan. Sa kanyang isip ay napatanong ang hari ng Chu kung ito ba ay matatapos pa umano'y ngayon, siya'y muli na namang mapapahiya. Sa sumunod na segundo siya ay nag-abot ng dambuhalang gintong barya hari ng Chu lahad ni King Ning Yuan Xian pakiusap igawad nito ang ginto hari ng Yu nakayukong lahad naman ng hari ng Chu, pakiusap tanggapin nito ang gintong ito. Hihihingisi ni Xin lang ang mga katagang ito ay ginamit sa napakatalinong paraan Brother King Tuya naman ni King Ning Yuan Xian salamat daw sa iginawad nitong ginto, sa totoo lang siya raw ay nahihiyang tanggapin ito. Next sigaw ni Prince Lian lahat ng mga opisyal ng parehong Ministry of Rights at Ministry of Revenue ang mga ito raw ay pumanhik, upang bilangin ang mga ginto at makalipas ang kalahating oras, ang lahat ng 56,000 na cut ties ng ginto ay nagawa ng ma-deliver. Sa kanyang isip ay napatanong ang hari ng Chu kung sa wakas ba tapos na ang lahat ngayon Prince Lian ang kanya rong pakiramdam ay hindi maganda, kung kaya siya raw ay mauuna nang bumalik sa kanilang kampo upang magpahinga. Hari ng Chu lapit ni King Ning Yuan Xian ito raw ay magdahan-dahan lang sapagkat ang hagdan ay napakatarik, ano raw ba kaya kung siya'y hayaan nitong ito'y alalayan sa pagbaba. Hasambit ng hari ng Chu sa kanyang isip siya raw ay hindi pa ganoon katanda upang hindi kayaning maglakad ng mag-isa hasambit naman ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip binabalak na sumibat, pues iyon daw ay hindi magiging ganoon kadali. Thus ang hari nga ng Chu ay inalalayan ni King Ning Yuan Xian sa pagbaba sa hagdan ng hunting platform pinagmukhang napakatanda at nanghihina. Fine sambit ng hari ng Chu sa kanyang isip sige Ning Yuan Xian ito raw ay heroic na at extraordinary habang siya na hari ng Chu, ay napakatanda at marupok. Salamat Brother King lahad ni King Ning Yuan Xian nang ang hari ng Chu ay nakapasok na sa kanyang carriage palm hari ng Chu dugtong naman ni Xin lang safe journey, naway ito raw ay magkaroon ng ligtas na paglalakbay. 7 araw mula ngayon ito raw ay maaaring bumisitang muli Damyu Xin lang sambit naman ng hari ng Chu sa kanyang isip, iyon daw ay sumpa para sa patay. Grabe sambit ni Prince Lian sa kanyang isip ang remarks na iyon ay kalabisan na yung nakaraang kataga ay mae-excuse pa bilang pagiging careless subalit ito, ay talagang sinadya na. Anong ibig sabihin nitong bumalik sa ika-7 araw ano sinasabi raw ba nitong magkakaroon ng funeral rites ang hari ng Chu sa sandaling iyon, ito raw ay hayagang pag-curse sa hari ng ibang bansa. Kahit na walang humingi ay pasimpleng nagbigay ng paliwanag si Xin lang umano'y ang lupang tinatapakan nila ngayon ay minsan ng teritoryo ng Chu Kingdom 7 araw mula ngayon ang boundary markers ay uurong kung kaya iniimbitahan niya ang hari ng Chu na bumalik sa araw na iyon upang bumisita sa huling pagkakataon ano raw ba ang problema, may nasabi daw ba siyang mali? Sa kanyang isip ay inilahad ng Crown Prince ng Chu na kapag ang isa ay walang hiya ito rin ay invincible sa tigas ng pagmumukha na mayroon ang hayop na Xin lang na ito ang lahat ng sasabihin nito ay magiging tama kaya masasayang lang ang kanilang oras kung makikipag-argue pa sila sa hayop na ito, nagbigay ng utos sa kanyang hukbo na umalis na. Thus ganoon na nga ang ginawa nila subalit hindi pa man nakakalayo ng isang li ay napabulwak na ng dugo ang hari ng Chu, isang bagay na ikinabahala ng opisyal na nasa loob ng carriage. Samantala sa loob naman ng kampo ng hari ng Yu ay tinanong ni King Ning Yuan Xian si Marquis Zongyao, kung ano ang tingin nito sa kanyang Nirvana Army. Your Majesty tugon ni Marquis Zongyao,
Ang Nirvana Army nito ay talagang deserving na tawaging pinakamalakas na army. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung magkano na ba ang military funding na utang niya rito, sumagot si Marquis Zhong Yao na 750,000 gold coins. Li Sun baling ni King Ning Yuan Xian kay Eunuch Li ito raw ay mag-allocate ng 750,000 gold coins kay Grand Marshal Zhong at bukod pa dun ito rin ay mag-allocate ng dagdag na 350,000 gold coins bilang future military funding, isang kautusan namang agad na tinalima ni Eunuch Li. Salamat Your Majesty lahad ni Marquis Zhong Yao, salamat daw sa great favor nito. Sinabi ni King Ning Yuan Xian na ang hari ng Chu ay napahiya ng husto kaya once na si Jing Jun ay mag-consolidate ng kapangyarihan sa timog tiyak na ang hari ng Chu ay magla-launch ng mas nagngangalit pa na digmaan kapag dumating ang puntong iyon ang Zhong family army nito ay kailangang hindi mabigo ang kanyang ekspektasyon, o tugon ni Marquis Zhong Yao. Brother Zhong dugtong ni King Ning Yuan Xian kasabay ng pagtayo alam niya raw na sila ay mayroong kaunting personal bond subalit sa nagdaang mga taon kailanman ay hindi nito pinagtaksilan ang tungkulin nito bilang ministro ng Yu, iyon ay malinaw niyang naaalala. Alam niya raw na si Ning Qi at Ning Yi ay nagdudulot ng gulo kailan lang subalit sa kanyang pagbabalik ang mga iyon ay kanyang isusuppress siya ay hindi pa bumagsak, kaya hindi pa panahon upang mahiwalay ang kanyang pamilya. Sa susunod ay maaaring mayroong dumating na digmaan sa pagitan ng tatlong kaharian maaaring 4 pa nga ang pinagsamang hukbo ay tinatayang lalagpas sa 500,000. Ang paparating na battle na ito ay hindi lang magdi-decide sa magiging kapalaran ng kanyang Ning clan kundi pati na rin sa magiging kapalaran ng Zhong clan nito kapag ang Western Frontier ay natalo, tiyak na ang Yu ay haharap sa dismemberment at ang family nito ay maa-annihilate. Kasabay ng pagtalikod ay idinugtong na ang kanilang swerte ay sabay na umangat kung kaya sa pagkatalo, sila'y sabay din nababagsak. Sumagot si Marquis Zhong Yao na ibibigay niya ang kanyang pinaka, hanggang sa kamatayan. Enough dugtong ni King Ning Yuan Xian kailangan niya na rong magpahinga, ito'y maaari nang umalis ngayon. Kung ganun Your Majesty tugon ni Marquis Zhong Yao kung ganun siya ay aalis na, ito raw ay magpahinga ng mabuti. Si Marquis Zhong Yao ay lalabas na sana subalit may ipinahabol pa si King Ning Yuan Xian Brother Zhong, ano raw ba ang tingin nito kay Ning Xing? Ano sambit ni Marquis Zhong Yao sa kanyang isip sa kanyang pagkabigla si Ning Xing daw ba ay binabalak nitong, well lahad ni King Ning Yuan Xian ito raw ay kalimutan na lang nito, ito ay magpanggap na lang na wala siyang sinabing ganitong bagay. Sa sumunod na araw ay inanunsyo ni Eunuch Li ang edict ng hari, sila ay babalik na sa kapital. Young Master Shin sambit ni King Ning Yuan Xian sa loob ng carriage talaga rong ang skill nito ay divine siya'y pinahanga ng husto, napaka-dazzling. Your Majesty sambit ni Shin lang sa kanyang isip maaari daw bang magsalita na lang ito ng direkta umano'y sa paraan ng pagsasalita nito, pakiramdam niya siya ay sini-set up nito. Hahahatawa ni King Ning Yuan Xian umano'y sa nagdaang 20 taon yung nangyari kahapon ay ang pinaka-exhilarating, pinaka-satisfying. Nai-imagine niya na raw kung papaano magugulat ang mundo kapag kumalat na ang balita lalong-lalo na yung mga ministrong nandoon sa korte na iniisip na siya ay tuluyan ng nag-collapse mula sa stroke, nagkanya-kanya na sa pagsuporta sa Third at Crown Prince. Umano'y maging ang Third at Crown Prince ay inakalang talagang siya ay nakaretain na sa kama disregard ang royal authority ni Yurakan ang bottom line ni nagdulot pa ng pinsala sa interest ng Yu, talaga rong gusto niyang makita ang pagmumukha ng mga iyon ngayon. Boy dugtong niya kay Shin lang salamat daw dito, sa muli ito ay naka-achieve ng walang kapantay na gawa. Your Majesty tugon ni Shin lang siya'y hayaan nitong ito'y turuan ng ilang kataga nag-abot ng piraso ng papel, pinabasa kay King Ning Yuan Xian. Hahahatawa naman ng hari alright kukunin niya raw ang mga katagang ito ay aaralan niya interesting, ito ay napaka-interesting. Young Master Shin dugtong ng hari ito raw ay nakagawa ng malaking contribution sa pagkakataong ito kaya sabihin nito sa kanya, anong reward ang kailangan nito. Your Majesty tugon ni Shin lang hindi raw ba't napagkasunduan na nila ang patungkol sa bagay na ito noon oo tugon ni King Ning Yuan Xian at iyon kung ito ay mananalo kikilalanan niya ang pag-claim ni Ning Xing sa trono expand ang army nun sa 5,000, at appoint bilang Grand Commander ng Chenyo. Subalit ang mga iyon ay mga bagay na napagkasunduan na nila gusto niya itong bigyan ng extra reward sabihin lang nito ang kahit na anong gusto nito, ibibigay niya kung kaya.
Well, tugon ni Shin lang kung ganun siya raw ay hindi na magiging polite pa. Pakiusap siya ay gawaran nito ng dukdam. Dukdam patanong na sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip yung Master Shin lumalabas, na mukhang masyado raw palang napakataas ng tingin nito sa kanya. Sa Great Yan Empire yung mayroong ibang apelyido ay hindi maaaring magawaran ng dukdam at sa ilalim naman nitong mga kaharian, halos iron law na ang mga outsiders ay hindi maaaring maging duke. Sa buong kaharian nga ng Yu ay iisang duke lang ang mayroong ibang apelyido at iyon ay si Duke Bayan Xiao at ano ba ang merit na mayroon iyon? Well, practically iniligtas lang naman noon ang buong Yu Kingdom. Kasabay ng pag-iling ay nagtanong kung hinihiling ba nito ang bagay na ito para kay Ningxing, syempre tugon ni Shin lang. Maging ang 4th prince nga raw ay isang duke habang si 5th prince Ning ay isa lamang marquis, hindi raw ba't ang sagwa naman nung tingnan. Sinabi ni King Ning Yuan Xian na napakaswerte ni Ningxing na magkaroon ng ganitong kaibigan Your Majesty, tugon ni Shin lang kung gusto ni Prince Ningxing na i-claim ang trono, at least naman ang kanyang titulo ay maging pantay sa ibang mga prinsipe, hindi raw ba? Sumagot si King Ning Yuan Xian na ito ay masyadong nagmamadali, kaka-promote niya lang kay Ningxing bilang marquis ilang buwan na ang nakararaan, kung kaya kapag iyon ay bigla na lang naging duke, iyon ay makaka-upset sa balanse. Ito raw ay pumili na lang ng ibang kondisyon hanggat abot lang ng kanyang kapangyarihan ay igagawad niya, at dapat para sa sarili nito hindi para sa iba. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip kasabay ng pagpikit ng mga mata para sa kanyang sarili, ano nga raw ba ang kailangan niya? Sa kasalukuyan siya ay mayroon ng pera, kapangyarihan, yaman at mga beauties na nakapalibot sa kanya, kaya ano pa raw ba ang mahihiling niya? Your Majesty, lahat niya sa tingin niya raw wala na siyang anumang kailangan pa. Isang bagay naman na ikinainis ni King Ning Yuan Xian, umano'y ang brat na ito, talagang deserve nitong mabugbog. Well, ano raw ba kaya kung ganito na lang, ano raw ba kaya kung gawaran niya na lang ng marriage si Jin Mukong ngayon, kung ito ay mayroon ng napipisil sabihin lang nito sa kanya kahit na sinong babae pa man, iyon ay ipapakasal niya kay Jin Mukong. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip, actually iyon daw ay mainam. Ang kawawang Mukong na iyon ay magda-20 taon na subalit wala pa ring partner, kung minsan iyon ay nagtatago sa ilalim ng kanyang kumot upang basahin lang ang illustrated versions ng Boundless Romance. Iyon ay kaawa-awa bilang brother-in-law nun, siya ay mayroong duty na iyon ay hanapan ng match. Inilahad sa hari na narinig niyang si Prime Minister Zhu Hongzhou ay mayroong babaeng apo na nagngangalang Zhu Ning, which is isang gentle na babae, maganda, modest, virtuous at isang top-tier talent. So Your Majesty, ano raw ba ang tingin nito doon? Ganito ang naging reaksyon ni King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig. Inilahad sa kanyang isip na si Zhu Ning ay talagang siyang number 1 talented woman ngayon sa capital, subalit iyon ay tini treasure ng husto ni Zhu Hongzhou, iyon ay ang kanyang pinakamamahal na perlas, at ni iyon pa nga ang pinapamanage nun sa kanyang study. Marami sa mga letters at essays ni Prime Minister Zhu Hongzhou ay si Zhu Ning ang gumawa. Iyon ay 19 na taong gulang na ngayon, nagmula sa isang prestihiyosong pamilya at ang mga manliligaw ay kasing dami ng mga isda sa ilog. 12 ng mga scholars at mga top graduates ang ni-reject nun. Marami sa mga young talents pagkatapos na pumasa sa imperial exams ay napaka-eager na iyon ay bisitahin, subalit makalipas lang ang isang oras, mukha ng pinagsakluban ng langit at lupa. Sa madaling sabi, ang babaeng iyon ay napakahirap na maalina, tapos ang gusto ng brat na ito iyon ay ipakasal niya kay Jin Mukong. Hay! Ang fellow na ito hindi niya nagawang maibigay ang unang hiling nito, ganoon din ang pangalawa, kung kaya kapag siya ay tumanggi muli rito, siya ay magmumukhang napaka-petty bilang elder nito. Naririnig niya nang nagpaparinig sa kanya si Shin lang na kung ito at iyon ay hindi niya kayang ibigay, anong uri ng hari siya? Fine, lahad niya kay Shin lang, iyon daw ay susubukan niya. Once na sila ay makabalik na sa capital, ay personal niyang bibisitahin si Minister Zhou upang mag-propose ng marriage para kay Jin Mukong. Gayunpaman, sa sumunod na segundo ay tila nagsisi si King Ning Yuan Xian na inalok niya ang bagay na iyon dahil ang gagawin niyang pagpunta doon upang mag-propose ng marriage tiyak na iyon ay magiging kahiya-hiya. Sa kabilang banda, si Shin lang ay natuwa, dahil sa wakas ay magkakaroon na ng maayos na partner ang kanyang brother-in-law. Agad na nagpalit ng topic si King Ning Yuan Xian, umano'y ang Nirvana Army na ito ay napaka-makapangyarihan at most, gaano pa karami ang maaari nitong matrain. Your Majesty, tugon ni Shin lang, gusto raw ba nitong malaman ang totoo?
Of course tugon naman ni King Ning Yuan Xian. Thus si Xin Lang nga ay sumagot na wala nang matay train pa sapagkat ang top grade steel ng Jin family, ay nakonsume niya ng lahat. Umano'y para nga lang sa mahigit 2,000 hukbo na iyon, ilang daang libong gold coins na ang nagasta niya. Ano sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip sa kanyang pagkabigla so ganoon daw pala kamahal inakala niya noon na magiging magastos, subalit hindi niya inaasahang nasa ganito palang extent. Naturally dagdag ni Xin Lang kung mayroong sapat na oras maaari pa siyang makapag-train ng 3,000 heavy armored infantry soldiers subalit Your Majesty, binabalak nitong gamitin ang army na ito upang humarap sa paparating na super war tama raw ba? Exactly tugon ni King Ning Yuan Xian then kung ganun lahad ni Xin Lang kung ganun talagang imposible, sapagkat ang mga workshops ng kanyang Jin family sa ngayon ay nangangailangan ng at least dagdag na 1 taon upang makaproduce ng ganoong amount ng top grade steel. Moreover ang Nirvana army na ito ay invincible sa open plains subalit once na makapasok na sa battlefield ng Nano Kingdom, ang power ng mga ito ay mababawasan ng husto. Ang Nano ay punong-puno ng mga gubat at bangin ang terrain ay makitid at masikip kaya ang ganoong uri ng super heavy armored troops, ay hindi makakapag fully exert. Gayunpaman Your Majesty, siya raw ay naghahanda na sa pag-train sa next batch ng Nirvana Army. Si Xin Lang ay pinagpaliwanag ni King Ning Yuan Xian nilinaw ni Xin Lang na ang second batch na ito ng Nirvana Army ay mayroon pa ring heavenly defying na lakas subalit, hindi na binubuo pa ng infantry soldiers. Sa halip ang mga ito ay magiging mountain jungle troops most suited para sa Nano battlefield highly mobile at napaka-agile na mga archers, ang bilang ay nasa 3,000. Ano sambit ni King Ning Yuan Xian isang 3,000 man archer unit hindi raw ba't ito ay medyo kakaunti naman, hindi makakapabago sa takbo ng battle. Subalit Your Majesty sabat ni Xin Lang papaano kung bawat isa sa mga ito ay armado ng isang two-stone bow, at kayang mag-shoot ng 12-12 o ni daan-daan pang mga palaso ng mayroong pinpoint accuracy. Ito pautal na sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, ito ay imposible hindi raw ba? Sa kasalukuyan ang pinaka-elite na archer unit ng Great Yan Empire ay gumagamit lang ng 1 stone bow at ang ginagamit ng mga iyon na 1½ stone bow, ay para lamang sa mga sharpshooters. Kaya ang sabihin nitong 2 stone bow at ito ay gagamitin ng lahat ng 3,000 sundalo hindi raw ba't ito ay napaka-outrageous subalit papaano kung ang sinasabing ito ni Xin Lang ay totoo. Ang effective killing range ng isang 1 stone bow ay nasa 150 paces habang ang 2 stone bows naman, ay nasa at least 250 paces. At ang ito ay mayroong kakayahang mag-shoot ng daan-daang palaso ng mayroong precision hindi raw ba't kung ganoon, kahit na sinong army pa ang makalaban magkakatusok-tusok. Inilahad kay Xin Lang na ang makapagpakawala ng daan-daang palaso gamit ang isang 2 stone bow umano'y maging ang mga Nirvana infantry soldiers, ay walang ganoong lakas. Bukod pa doon ay napaka-imposible na makamas produce ng ganoon kalakas na pana. Well sambit ni Xin Lang sa kanyang isip talaga naman dong hindi ganoon kadali at kahit na ang isa pa ay mayroong 500 Jin na arm strength ito, ay hindi pa rin kayang makapagpakawala ng daan-daang palaso sapagkat iyon ay isang super strong bow na nasa mahigit 200 pounds. Isa pa ang mga pana sa mundong ito ay gawa sa kahoy, kaya talagang mahirap na maabot ang ganoong bow strength. Historically ang isang English longbow ay gawa mula sa isang buong puno ng yew tree yung mga mabababa ay nasa 1.5 meters habang yung mga mahahaba naman ay nasa mahigit 2 meters, napakabigat. At sa isang normal na pana kung gaano kalayo ang paghila sa string ganoon din katindi ang puwersang kakailanganin once na mabitawan ang puwersang kailangan ay aabot na sa peak mahirap na i-maintain, at ang pag-aim ay mahirap din. Gayunpaman ang dinisenyot ipinagawa niya ay isang modern compound bow ito ay gawa sa high toughness steel na siyang nagpo-provide sa two-stone power, ginagamitan ng pulley mechanism upang makapag-save ng effort para sa mga archer. Ang pulley system ay ang siyang umaasta bilang lever iniiwasan ang kadalasang problema ng mga traditional na pana, kung saan nagiging imposible ang pag-aim ng maayos kapag naabot na ang maximum draw force o maximum na puwersa ng paghila. Thus nangangahulugan na gamit ang modern compound bow na ito, ang mga archers ay magiging mas accurate sa less na effort.
Moreover yung mga zero bloodlines ay mayroong pusong katulad sa isang Stillwater napaka-focused at sensitive kaya once na inilaan nila ang kanilang mga sarili sa pag-practice ng archery, ano sa tingin mo ang magiging effect? Ang lahat ay equipped ng two-stone super strong bow na mayroong high carbon steel na mga palaso ang lethality, ay magiging astonishing. Kung kaya ang ganoong uri ng 3,000-man archer force, ay tiyak na magiging bangungot sa halos lahat ng army na makakalaban. Sinagot niya ng so-so yung tanong ni King Ning Yuan Xian ang ibig niyang sabihin, ang difficulty sa paggawa ng ganoong uri ng mga super strong bow ay sakto lang. Pagkatapos niyang maipaliwanag ng malinaw ang lahat, ganito ang naging reaksyon ni King Ning Yuan Xian. Napatanong kung talaga bang ito ay totoo Xinlang, gaano katagal bago magiging handa ang Second Nirvana Army na ito. Sumagot si Xinlang na at least mahigit sa kalahating taon, napaisip si King Ning Yuan Xian. Umano'y tiyak na siya ay hindi nabibigyan pa ng kalahating taon ni Jing Jun mga ilang buwan lang at most, then ang battle na magdi-decide sa kanilang magiging kapalaran ay sasabog. Your Majesty lahad ni Xinlang narinig niya raw na tinanggihan nito ang loan mula sa Hidden Yuan Society para lang sa kanyang kapakanan isang bagay namang agad na kinumpirma ni King Ning Yuan Xian nagtanong si Xinlang kung magkano ang kailangan nito, sumagot si King Ning Yuan Xian na mga 3 hanggang 4 na milyon. Your Majesty lahad ni Xinlang ano raw ba kaya kung ganito na lang, siya ay kikita ng 3 milyong gold coins para rito sa loob lang ng kalahating buwan. Ano sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip binabalak na naman daw ba nitong muling manghiram ng pera sa Heavenly Dao Society ang napahiram ng mga iyon dito ay napakalaki na, kaya kapag ka ang mga iyon ay pinwersa nitong muli, maaaring iyon ay magdulot ng pagkasira ng relasyon. Xinlang lahad niya ito raw ay wag nang humiling pa sa iba para sa mga bagay na beyond na sa kanilang limits ang Heavenly Dao Society ay mahihirapan ng mag-produce ng ganoong halaga, isa pa ang halagang ito ay para sa first batch pa lang ng military expenses. Sumagot si Xinlang na ang ibig niyang sabihin siya ay kikita ng pera nang hindi humihingi ng tulong sa Heavenly Dao Society, o kaya naman sa Hidden Yuan Society. Siya nga pala ang Heavenly Dao Society ay ang asosasyon na kinabibilangan ni Xinlang at ang Hidden Yuan naman, ay ang asosasyon na kinabibilangan ng matandang Shu Butaw na sinubukang hiraman ni King Ning Yuan Xian nung nakaraan. Idinugtong ni Xinlang na sa loob ng kalahating buwan siya ay kikita ng net profit na nasa 3 milyong gold coins kapag ka siya ay nagtagumpay, maaari na raw ba nitong igawad ang titulong duke kay Prince Ningxing. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip kikita ng 3 milyon sa loob ng kalahating buwan nang hindi umaasa sa Heavenly Dao Society o kaya naman sa Hidden Yuan Society, iyon daw ay imposible. Well ang military expenses na ito mas maigi raw kung siya na lang ang maghahanap, sapagkat hindi tamang asa niya na lang kay Xinlang ang lahat. Nang ang hari ay nasa daan-daang milya pa ang layo mula sa kapital, ang resulta ng isinagawang border hunt ay kumalat na sa buong lupain. Nung una ay walang mga opisyal at mga commoners na naniwala sa balita subalit nang lumaon nang makumpirma ng totoo ang balita, ang mga opisyal ay nagsimula ng kabahan. Ang reports ay nagpatuloy sa pagdating at bawat wave, ay pa-precise ng pa-precise. Ang 2,000 bagong hukbo ni Xinlang ay hindi lang sa nanalo, kundi halos kinatay pa ang lahat ng mga pinakamaiinam na infantry at heavy cavalry ng Chu. Pagkatapos na kumalat ang patungkol sa balitang ito ang naging immediate reaction, ay instant na pagtigil sa factional struggle sa pagitan ng Third at Crown Prince. Ang so-called na grain resale case at embezzlement ng military funds ay tuluyang naglaho, ang dalawang prinsipe ay agad na i-display ang kanilang brotherly harmony kuno. Makalipas ang ilan pang mga araw, ay tuluyan nang nakabalik sa kapital ang hari. Ang mga opisyal ay pakautaw na sumalubong ang isa ay napatanong kung talaga bang na-regain na ng Majesty ang kanyang youth yung mga sabi-sabi ba ay talagang totoo napasabi ang isa na hindi raw ba't ang hari ay mayroong malalang karamdaman kaya bakit mayroong maraming nagsasabing ni iyon ay hindi nagkasakit, talaga rong gustong-gusto niya nang makita ang looks ng Majesty ngayon. Sa sumunod na segundo ay makikita ang paglabas ni King Ning Yuan Xian mula sa carriage humiyaw na iangat ng mga ito ang kanilang ulo, at siya'y tingnan ng maigi. Thus ganoon na nga ang ginawa ng mga opisyal lumuwa ang mata ng isa, nang makitang ang itsura ng hari ay bumalik na sa dati. Ang pagka-majestic daw nito ay nasa extreme napaka-o-inspiring, ang Majesty ay talagang bumalik na.
Sino raw ba kasi yung nagsabi na ang Majesty ay na-stroke sa nakikita niya ngayon ito noon ay nagpapanggap lang na may sakit dahil sa ganitong itsura, papaano naman daw ba magiging posible na ito ay na-stroke? Mukhang ang Majesty at si Shin lang ay muling nag-team up upang linlangin ang lahat mukhang ang balak talaga ng mga ito ang i-trick ang Chu subalit ang resulta, maging silang mga ministro ng Yu ay na-trick din. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip so ngayon ay naalala na raw ba ng mga itong matakot sa kanya gaya ng noon ngayong siya ay talagang bumalik na sa trono. Isinigaw na magmula nung siya ay magkasakit, marami sa mga ito ang naging tamad sa pamamahala. Noon siya ay may sakit kaya hindi niya mamanage ang mga ito subalit ngayong somewhat bumuti na ang kanyang katawan, hindi naman siguro maaaring hayaan niya lang ang mga ito hindi raw ba? Nagbigay ng utos na arestuhin ang mga kriminal na nasa listahan isang bagay naman na agad na tinalima ng mga Imperial Guards, in-execute ang mga opisyal na nasa listahan. Nang inig ang ibang mga opisyal sa kanilang nasaksihan sa kanilang isip ay napasabing ang Majesty ay napaka-ruthless, pakiusap pagmamakaawa naman ng isa pakiusap siya raw ay wag idamay ng mga ito sa sumunod na segundo, ay bigla na lang bumagsak. Ang hari ay lumapit sa nakayukod na Crown Prince bungad niya ito raw ay nag-work hard ng husto sa pamamahala bilang kapalit niya sa nagdaang mga araw, sumagot ang Crown Prince na ang anak nitong ito ay hindi magtatangka ang tagumpay ng kanyang ama laban sa hari ng Chu sa border hunt ay umangat sa prestige ng kanilang nasyon, iyon ay ang tunay na hardship. Kasabay ng pagbaling ay sumagot si King Ning Yuan Xian na ang naging great victory sa border hunt, ang lahat ng iyon ay salamat kay Ningxing. Lison ito raw ay mag-draft ng decree tanggalin si Zhang Zhao mula sa post bilang Chenyu Commander appoint bilang Chenyu Commander ang Marquis of Changping na si Ningxing, at ang puwersa ng Marquis of Changping ay i-expand sa 5,000. Oo tugon ni Eunuch Li siya nga pala ang Chenyu ay ang pangalan ng capital o ang capital city sambit naman ng isang opisyal sa kanyang isip sa kanyang pagkabigla hinahayaan na raw ba ng Majesty si Ningxing na sumali sa struggle for succession sinabi ng isa na ito ay isang napakalaking balita ito ay isang change of destiny habang kapansin-pansin naman ang reaksyon ng nasa harapan, reaksyon ng Chenyu commander na si Zhang Zhao na tinanggal ni King Ning Yuan Xian ngayon lang. Sambit niya sa kanyang isip siya ay na-dismissed, bakit? Ito raw ba ay dahil sa ginawa niyang pag-offend kay Shin lang noon at pagpalibot sa residence ni Ningxing subalit iyon daw ay order mula sa Ministry of State Affairs at Privy Council, kaya papaano naman daw ba siya tatanggi? Si King Ning Yuan Xian ay lumingon ng pasimple kay Zhang Zhao inilahad sa kanyang isip na ang taong ito ay nasa kanyang 50s na nagmula sa isang military family, subalit isang military family na kailanman ay hindi pa nakakahawak ng mataas na posisyon. Ang grandpa nito ay hamak lamang na 6th rank general habang ang ama naman nito, ang naabot lang ay 5th rank hanggang sa kanyang pagtanda. Sa edad na 20 ito ay lumaban sa Yuchu War at sa edad na 30, ay sumabak sa Wuyu War. Ito ay hindi isang tanyag na general subalit definitely matapang gayunpaman, ito ay tao ng Crown Prince. Kaya ngayong umangat na si Ningxing, ang Zhang Zhao na ito ay maaari nang itulak sa tabi. Sa kanyang isip ay napatanong si Zhang Zhao kung ito na ba ang katapusan niya pagkatapos na mag-struggle sa pag-akyat patungo sa posisyon na ito siya raw ba ay isasantabing muli tatapak-tapakan, at muling magiging subject ng kutsa. Your Highness dagdag niya pa kasabay ng pagbaling sa Crown Prince gayunpaman sa nakikita niya, maging ang Crown Prince ngayon ay nahihirapan ding protektahan ang kanyang sarili. Sambit ng Crown Prince sa kanyang isip talagang nagawang mag-standout ni Ningxing at ito'y talagang hinayaan ng kanyang ama na makasali sa struggle for succession ng hayagan, papaano ito naging posible? Sinabi ni King Ning Yuan Xian na sila ay bumalik na sa palasyo at mula rito, ay lumipat ang eksena sa residence ni Shin lang sa capital kung saan siya ay tinatanong ni Xiao Bing kung ano itong tinitingnan niya. Ang tinitingnan ngayon ni Shin lang ay ang listahan ng mga taong mayroong blank o zero bloodline nung nakaraan siya ay nakahanap ng mahigit sa 2,300 subalit sa pagkakataong ito, ay binabalak niyang maghanap sa kabuuan o buong sulok ng Yu Kingdom. Inilahad sa kanyang isip na sa capital at nakapalibot na mga counties na mayroong total population na 3 milyon, ay nagawa nilang makahanap ng mahigit sa 2,300 mga blank o zero bloodline individuals. Ang buong Yu Kingdom ay mayroong
tatlong probinsya, isang special administrative prefecture plus ang capital district. Ang total population ay nasa 19 na milyon. Sa probability na ito, dapat na sila ay makahanap ng dagdag na mga 8 hanggang sa 9,000 mga zero bloodline individuals. Subalit sa mga remote areas kung saan wala ang material conditions ng capital, maraming mga zero bloodline individuals ang inaabandona at namamatay ng maaga, magre-reduce sa bilang ng at least kalahati. Kailangan nilang ma-rescue ang lahat ng mga iyon sa pinakamaikling panahon, dalhin sa capital, baguhin ang kapalaran, hayaang mag-transform. Ang mga iyon ay magiging second Nirvana Army, isang hukbong mas matinik pa kaysa sa mga special forces, mga top-tier archers. Maririnig ang boses ni Xiaobing, sinasabihan si Xinlang na oras na upang magpahinga. Paglingon niya, naka-brat panty na lang si Xiaobing, binibilisang patulugin ang baby. Gayunpaman sa parehong sandali ay bumukas ang pinto, kagagawan ni Princess Ningyan, nagsabing turn niya na sa araw na ito. Sa mga araw na sumunod, si Prince Ningxing ay practically nabaliw sa kabisihan. Dahil sa kanyang biglaang pagka-promote bilang Chenio City Commander, kailangan niyang mag-take charge agad sa depensa ng capital at public order, siya ay na-overwhelm. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xinlang na ang mga tao ng Third at Crown Prince kailanman ay hindi makikipag-cooperate sa kanila, sa halip ang gagawin lang ng mga ito ay mang-obstruct, at pahirapan ang mga bagay-bagay para sa kanila. Kung kaya hindi na maiiwasan pa na si Prince Ningxing ay ma-overwhelm at lumala ang public order ng capital. Subalit ang hari ay hindi maaaring tumulong, ganoon din naman siya, sapagkat mayroong maraming mga bagay na kailangan mong matutunan at gawin ng mag-isa. Si Prince Ningxing ay hindi nagbitiw ng kahit na isang reklamo, siya ay nagpatuloy lang na mabuhay, kumain at matulog, sa Commander's Mansion. 2 oras lang ang tulog niya bawat araw, ang kanyang buong oras ay ginugugol sa pag-inspect sa bawat sulok ng capital, openly at secretly chini-check niya ang bawat city gate, bawat warehouse, at bawat army unit. Sa kanyang isip ay inilahad na yung sinabi ni Xinlang ay tama, kung walang investigasyon, walang karapatang magsalita. Not bad, sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip. Pagdating sa kasipagan, si Ningxing ay mas lamang pa kaysa sa kasalukuyang hari. Sapagkat si King Ning Yuanxian ay katulad niya lang nagpapahinga hanggat posible, ang paraan ng pamamahala ay nakabase sa talino, nang mayroong tiyak na oportunismo. Gayunpaman, ang pamamahala sa isang malaking bansa ay maihahalin tulad sa pagluluto ng maliit na isda, sa maraming pagkakataon ay hindi maaaring ikaw ay umasa lang sa talino, kailangan mong maging down to earth. Samantala sa loob naman ng palasyo, nang makita ang accounts, ay napatanong si King Ning Yuanxian kung talaga bang siya ay ganito nakahirap. Ang autumn tax nung nakaraang taon ay matagal nang nagasta at ang spring tax naman, ay ilang buwan pa bago dumating. Pagkatapos na manghiram ng mahigit sa 2 milyon mula sa Hidden Yuan Society nung nakaraang taon, mayroon pa ring deficit na 1.6 milyon at sa taong ito, ay higit na mas malala. 2 buwan pa lang ang nakalipas, subalit ayon sa calculation ng Ministry of Revenue, kahit na ang halaga ng spring at autumn taxes pa ay maging katulad sa nakaraang taon at walang anumang mangyaring disasters, ang deficit ay lalagpas pa rin sa 2 milyon. So ano na ba ang susunod niyang gagawin? Maaaring magkaroon ng 2 malalaking digmaan, 2 battles na magdi-decide sa magiging kapalaran ng New Kingdom. Oras na ba upang i-implement ng tuluyan ang new policies? Sa loob ng New Kingdom ay mayroong 12-dosenang old noble families, malaki at maliit, ang lahat ay mayroong sariling lupain at private armies. Kapag ang new policies ay ma-enforced na ng tuluyan, magagawa niyang ma-reclaim ang lahat ng lupain ng mga iyon, ang kanilang mga private armies ay madidisband at ang lahat ng kanilang minahan, ay magiging pag-aari na ng estado o bansa. Then siya ay mag-i-implement ng monopolyo sa asin at bakal, ipapa-operate sa central government. Sa puntong iyon ang deficit ng treasury ay mareresolve na, at ang annual tax revenue ay at least madudoble. Sa kasamaang palad ay hindi ito ang tamang panahon upang i-implement ang mga iyon, sapagkat isang Great War ang nagbabadyang sumabog at posibleng isang War of National Survival. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon para sa kanyang New Kingdom ay domestic stability. Siya ay mayroong Parkinson's syndrome, ang kanyang oras ay paubos na, ang primary task niya sa ngayon ay hindi na ang new policies kundi ang talunin si Jingjun, pacify ang rebellion sa southwestern Nano, intimidate ang Chu, upang matanggal ang threat mula sa masasamang balak ng hari ng Chu.
Kapag ka ang lahat ng iyon ay napagtagumpayan na ang kailangan niya na lang gawin ay ang suportahan ang asensyon ng bagong hari, siguruhin ang smooth transition ng Yu Kingdom's regime. Ang succession struggle ay hindi dapat na mag-escalate sa factional strife o mag-erupt patungo sa isang civil war. Ano ang dapat niyang gawin? Your Majesty, sambit ni Eunuch Lee sa kanyang pagkabahala, subalit sinabi lang ni King Ning Yuanxian na siya ay ayos lang idinugtong sa kanyang isip na ang general ng Northern Garrison na si Nan Gongao ay nakapag-assemble na ng 50,000 hukbo. Ang Chenyu Governor's Office ay nakapag-assemble na rin ng 30,000 at once na sila ay makipagsanib puwersa sa army ni Zulin, ang kabuuang bilang ng mga sundalo ay aabot sa 130,000. Subalit si Jingjun ay mayroon ding mahigit sa 100,000 hukbo kaya magiging mahirap para sa kanilang iyon ay talunin at most ang magagawa lang nila ay ang i-hold ang defensive line ng nanumaliban na lang kung magpadala ng mga sundalo ang Qiang Kingdom upang tumulong sa kanila aatakehin si Jingjun sa east at west, sa ganoong paraan lang sila magkakaroon ng tsansa. Salamat kay Shin lang naging kaalyado na nila ang Qiang, subalit sa ngayon ang Qiang Kingdom ay nangangailangan pa ng sapat na panahon upang makarecover bago makapag-dispatch ng puwersa. Nagtanong si King Ning Yuanxian kung si Dasha ba ay nakaalis na sa kapital, sumagot si Eunuch Lee na iyon ay hindi bumalik sa kapital kasama nila. Pagkatapos na sumunod sa kanila hanggang Lang County iyon ay nag-turn na patimog patungong Qiang, perhaps upang maabotan ang panganganak ng reyna ng Qiang. Napangiti si King Ning Yuanxian sa kanyang narinig, sa kanyang isip ay inilahad na ang reyna ng Qiang sa henerasyong ito, ay talagang napaka-extraordinary. Hindi nito taglay ang katusuhan ng kanyang mga ninuno, ito ay mabuti at sincere, yet firmly na nasecure ang trono at ang kanyang prestige sa Amerika o Qiang ay napakataas. Subalit ito rin ay salamat sa kanilang Yu Kingdom sa pagbibigay ng strong aid nagpa-improve sa buhay ng mga tao, kung kaya ang mga tao ng Qiang ay lubos na nagpapasalamat sa kanilang reyna. Your Majesty, lahad ni Eunuch Lee, umano'y ang reyna ng Qiang ay minsan nang nagpadala ng secret letter kay Shin lang nagsasabing ang Qiang ay nagtataglay ng malaking amount ng ginto, ini-imply na siya ay nakahandang magpahiram sa kanila. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuanxian na ang dating hari ng Qiang ay napaka-greedy at selfish, parang lobong walang kabusugan. Yet ang reyna na ito ngayon ng Qiang ay nakahandang magpahiram at actually, hinihiling pa na sila ay humiram. No, absolutely not, tugon niya kay Eunuch Lee. Ang strategic value ng Qiang para sa kanila ay higit pa sa ilang milyong ginto. Though ang Yu at Qiang ay magkaalyado na ang kanilang relasyon sa ngayon ay hindi pa ganoon ka-stable, kaya kapag tinanggap nila ang perang ito, sila ay magmumukhang cheap. Nagtanong siya kung dumating na ba si Shu Butaw ng Hidden Yuan Society, sumagot si Eunuch Lee na hindi pa. Again, dugtong ni King Ning Yuanxian sa kanyang isip, kailangan nilang muling humiram mula sa Hidden Yuan Society, ngunit ang sitwasyon sa pagkakataong ito ay iba na. Kakatalo niya lang sa hari ng Chu sa nangyaring border hunt, ang sitwasyon ay excellent at in-elevate niya na si Ningxing, yumanig sa posisyon ni Crown Prince Ningyi. Kung kaya sa pagkakataong ito maging ang Hidden Yuan Society ay kakabahan, at magiging eager sa pag-curry ng favor mula sa kanya. Lumipas ang kalahating oras, subalit hindi pa rin dumating si Shu Butaw. Lumipas pa ang 15 minuto at sa wakas dumating na rin ang matanda. Kapansin-pansin ang ginagawang pagpigil ni King Ning Yuanxian sa kanyang nararamdamang inis. Elder Shu, bungad niya, umano'y ang rason kung bakit niya ito ipinatawag sa pagkakataong ito, ay upang manghiram pa rin. Gusto niya rong gawing collateral ang salt tax, humihiling, na siya ay makakahiram ng 4 na milyon mula sa society nito. Hasambit ng matanda sa kanyang isip, noon ay 3.25 milyon lang, subalit ngayon ay 4 na milyon na. Ang appetite ni Ning Yuanxian ay mukhang mas lumaki pa. Hasambit naman ni King Ning Yuanxian sa kanyang isip, sa taglay niya ngayong prestige ito ay nagpapakita pa rin ng hesitation. Ano ang ibig nitong sabihin? Talaga raw bang ito'y nakapagpasya ng i-offend siya? Your Majesty, nangangatog kuno na sambit ng matanda, umano'y ang halagang ito ay maaari nilang maipahiram, subalit pakiusap, ang Crown Prince ay ang siyang hayaan nitong makipag-negotiate sa detalye at siyang pumirma sa kontrata.
Ano nagngangalit na sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip ano ang sinusubukang gawin ng Hidden Yuan Society nito ang piliin ng mga itong ang Crown Prince ang siyang humiram sa halip na siya ano ang mga ito raw ba ay nagbabalak na makialam sa internal affairs ng Yu ang mga ito raw ba ay nagbabalak na makialam sa kanyang family matters ang Crown Prince ay maaaring mahiram ang pera na ito subalit siya ay hindi, hahahatawan niya. Shubutaw talaga raw bang iniisip nito na kung wala ang Hidden Yuan Society nito hindi niya magagawang makuha ang ganitong halaga talaga raw bang iniisip nitong siya ay hindi mabubuhay nang wala ang Hidden Yuan Society nito, sumagot ang matanda na siya ay hindi magtatangka. Hihihingisi niya Ning Yuan Xian ni alam pa raw ba nito kung gaano nakalaki ang utang nito sa kanila alam nila na ito ay gastador ng realm na ito sa ngayon ang deficit ng treasury, ay halos hindi na masukat. Sa ngayon ay 80,000 hukbo ang pina-assemble nito naghihintay ng military funds, bawat araw ay urgent. Maaaring ang iba ay maloloko sa powerful facade nito subalit ang kanilang Hidden Yuan Society ay hindi besides sino pa ba ang makakapag-provide dito ng ganito kalaking halaga in one go bukod sa kanila. Kahit na ang Heavenly Daw Society pa ay hindi ito kaya, sapagkat magkakaroon pa ng second at third batch. Teka lang Ning Yuan Xian ito pa lang ay ang unang kondisyon ang pangalawa ay puwersahang pagpapa-handover kay Shin lang sa secret recipe ng glass mirrors then mayroon pang pangatlo and so on ito'y walang katapusan, maaari nilang i-demand ang kahit na ano mang gustuhin nila mula rito. Hahahatawa ni King Ning Yuan Xian, pinalayas ang matanda. Nang ma-expel na sa palasyo si Shu Butaw ay inutusan ni King Ning Yuan Xian si Eunuch Li na tanungin si Shin Lang, kung talaga bang totoo yung sinabi nun na kaya nung kumita ng 3 milyon sa loob lang ng kalahating buwan. Oo tugon ni Eunuch Li gayunpaman ang kanyang utos ay agad ding binawi ni King Ning Yuan Xian umano'y di bali ito'y wag na lang tumungo doon siya na lang ang mag-iisip ng sariling paraan wag na nilang guluhin pa si Shin Lang patungkol sa lahat ng bagay, wag na nilang pahirapan pa ang mga bagay-bagay para sa kanya. Sa ngayon ay tumungo na lang muna sila sa residence ni Prime Minister Zhou, ibang bagay na lang muna ang gawin nila. Sa araw na ito ay isasantabi niya ang kanyang pride at formal na magpo-propose ng marriage sa Zhou family, para kay Jin Wukong. Ang eksena ay lumipat sa Zhou residence partikular sa study room ni Prime Minister Zhou, kung saan makikitang kabonding niya ang kanyang dalawang apo. Tinanong niya ang kanyang babaeng apo na si Zhou ning umano'y sabihin nito sa grandpa nito, anong uri ng lalaki ang hinahanap nito. Girl after New Year ito ay magda-20 taong gulang na kailangan na nitong makahanap ng partner girl, kinakausap niya raw ito. Grandpa tugon ni Zhou ning sinusubukan niya na raw hasambit ni Prime Minister Zhou sa kanyang isip sinusubukan kamo, sinusubukang itaboy ang lahat ng mga nanliligaw manapa. Sa sumunod na segundo ay natuon ang kanilang atensyon sa bandang pinto master report ng guard mula sa labas, ang Majesty ay dumating.